Alchemist Part 1, Generation Failed. Ang mga araw matapos kong lisanin si Amelia ay tila mga anino na bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung paano ko magagawang buuin ang sarili ko sa gitna ng pagkalayo namin. Nasa Maynila na ako ngayon kasama si Victor, ang lalaking pinili kong bigyang pansin kaysa ang sarili kong anak. Sa bawat hakbang ko sa bagong buhay na ito, pilit kong tinatabunan ang kirot ng pagkukulang, tinatanggap ang init ng mga bisig ni Victor, ang kanyang mga pangakong kaligayahan, ngunit hindi ko maitatanggi na may bahagi ng puso kong nananatiling malamig, tulog at nawawala. Masaya ka ba? Tanong ni Victor habang hawak ang kamay ko. Pinagmamasdan ang ilaw ng lungsod mula sa bintana ng aming inuupahang apartment. Tumango ako, pilit na ngumiti, bagaman ang sagot ay hindi ko matukoy. Masaya ba ako? Sa piling niya, may mga saglit na para bang totoo ang buhay na pinapangarap namin. Ang bahay, ang tahimik na gabi, ang kapwa naming mga pangarap na tila magtatagpo. Ngunit sa bawat galaw niya, sa bawat halik, may alingawngaw na pumipintig sa aking utak, si Amelia. Ang anak kong iniwan sa probinsya sa mga lola niya na walang kasiguraduhan kung paano siya tatanggapin. Pinilit kong itapon ang mga alaala niya, ngunit ang imahe ng kanyang maliliit na kamay na pilit sumunod sa akin noong umalis, ako ay parang sugat na patuloy na bumubuka. Sa unang gabi ko kasama si Victor, narinig ko ang tawa ni Amelia mula sa kawalan. Tumayo ako mula sa kama. Hinanap ang pinagmulan, ngunit ang silid ay tahimik. Wala ni isang tunog kundi ang malalim na paghinga ni Victor sa tabi ko. Bumalik ako sa kama, pilit iniipit ang damdamin, ngunit ang tawa niyang iyon ay parang multo. Hindi ako nilulubayan. Isang umaga, habang nagkakape kami ni Victor, bigla siyang nagtanong, "Kailan mo balak bumalik sa anak mo?" Hindi ko inaasahan ang tanong na iyon. Hindi namin kailanman pinag-usapan si Amelia sa tuwing magkasama kami. Para bang kasunduan naming dalawa na iwasan siya, na ituring na hindi na siya bahagi ng buhay ko. Ngunit sa tanong niyang iyon, biglang bumalik ang lahat, ang mga araw na magkasama kami ni Amelia, ang mga ngiti niya tuwing binabasahan ko siya ng kwento, ang yakap niya tuwing natatakot sa dilim. Hindi ko alam, sagot ko, pilit na iniwasan ng tingin niya. Naramdaman kong tumigas ang ekspresyon ni Victor. Hindi mo alam, wala kang plano. Victor, hindi ito ganoon kadali. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Naguguluhan ako. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na para sa atin ang desisyon mo? Para sa kaligayahan natin? Tumahimik ako. Totoo ang sinabi niya. Pinili ko siya dahil naniwala akong may karapatang maging masaya, na may karapatang makahanap ng pag-ibig kahit pa may anak na ako. Ngunit ngayon, ang tanong ay nagsisimula ng bumangon. Ano ang halaga ng kaligayahan kung ang puso mo ay puno ng kawalan? Sa isang hapon, nag-aya si Victor na mamasyal. Lumabas kami, naglakad sa parke, tumawa, at saglit kong naramdaman na parang maayos ang lahat. Ngunit habang naglalakad kami, isang batang babae ang tumakbo sa harapan ko, hawak ang kamay ng kanyang ina. Ang ina ay nakatitig sa kanya na para bang siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. Napatingin ako kay Victor na abala sa kanyang telepono, hindi man lang napansin ang tensyon sa mukha ko. Sa oras na iyon, gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong kung bakit ako narito, kung bakit pinili ko siyang mahalin kaysa ang anak kong nasa malayo, naghihintay, nagtatanong kung kailan ako babalik. Pagka-uwi namin, sinubukan kong kalmahin ang sarili. Ngunit habang binabalikan ng araw, hindi ko mapigilan ang pag-iisip kung paano ko nagawang iwan si Amelia. Tumayo ako mula sa sofa, lumapit sa bintana at tumingin sa labas. Sa likod ng mga ilaw ng lungsod, parang naririnig ko ang boses ni Amelia. Tinatawag ako. "Mama, Mama." Hindi ko alam kung totoo o imahinasyon lamang, ngunit sa gabing iyon, bumalik lahat ng alaala. Ang mga pangako kong hindi ko siya iiwan.
ang mga yakap na nagbigay sa kanya ng kasiguraduhan na mahal ko siya. Victor, sabi ko nang hindi ko kayang pigilin. Kailangan kong makita si Amelia. Napatingin siya sa akin halatang gulat. Ano? Kailangan kong bumalik sa kanya. Hindi ko na kaya. Tumayo siya, umiiling. Hindi, hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi ba't sinabi mo na tapos na? Hindi ba't pinili mo na ako? Victor, hindi mo naiintindihan. Hindi ko siya pwedeng iwan ng ganito. Anak ko siya. Anak mo siya, pero ako ang pinili mo. Ako ang kasama mo ngayon. Hindi mo pwedeng basta iwan lahat ng ito para sa kanya. Tumahimik ako. Alam kong mahirap para sa kanya ang sitwasyong ito, ngunit alam ko rin na hindi ko pwedeng balewalain si Amelia. Tumayo siya, lumapit sa akin, hinawakan ang balikat ko. Kung aalis ka, hindi mo na ako makikita, hindi ako maghihintay. Napalunok ako. Ang pangungusap niyang iyon ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Pinili ko siya, iniwan ko ang lahat para sa kanya, ngunit ngayon, sa oras ng pagkukulang ko, siya rin ba ang mawawala? Tumalikod ako, tumingin sa bintana, at sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang desisyon na bumangon sa loob ko. Ngunit bago pa ako makapagbigay ng sagot, narinig namin ang tunog ng pintuan. May kumakatok. Nagtaka si Victor. Sino yan? Tanong niya, tumayo at lumapit sa pintuan. Ako'y nanatili sa lugar ko, nag-aabang. Nang buksan niya ang pintuan, tumigil ang mundo ko. Sa harapan namin, nakatayo si Amelia, hawak ang kamay ng lola niya, umiiyak at tila hindi alam kung paano ako kakausapin. Ma? Tanong niya, ang boses niya'y garalgal. Napatingin ako kay Victor na halatang hindi alam ang gagawin. Napatingin ako kay Amelia na parang isang pangarap na biglang nagkatotoo. Ngunit hindi ko alam kung ito ba'y panaginip o isang bangungot na haharapin ko. Ang mga araw sa piling ni Ramon ay tila panaginip. Sa kanyang mga yakap, nararamdaman ko ang init na matagal kong hinanap, ang lakas na akala ko'y hindi ko na muling mararamdaman. Sa bawat bulong ng kanyang pagmamahal, tila nawala ang bigat ng nakaraan, ang bigat ng pagiging isang ina na iniwan ng sariling anak. Ang sumunod na buwan ay napuno ng mga halik, ng mga pangarap na binuo naming dalawa, at ng mga pangako na kailanman ay hindi na kami maghihiwalay. Sa kabila ng saya, may isang bahagi ng puso ko ang hindi tumatahimik. Lagi ko siyang naririnig ang boses ni Mia, ang anak kong iniwan. Sa tuwing tatawa si Ramon, sa tuwing susuyuin niya ako, parang may anino sa likod ng bawat sandali. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi habang tulog si Ramon, napapatingin ako sa kisame, iniisip kung ano ang nararamdaman ni Mia. Galit ba siya sa akin? Nakalimutan na ba niya ako? Masaya ba siya kahit wala ako? Pinipilit kong itaboy ang mga tanong na ito, ngunit parang hangin sa tag-ulan, hindi ko sila maiiwasan. Isang araw, habang naglalakad kami ni Ramon sa parke, napansin kong may batang babae na naglalaro sa damuhan. Mahaba ang kanyang buhok, katulad ng buhok ni Mia noong huli ko siyang nakita. Hindi ko mapigilan ang sarili kong titigan ng bata. Tumatawa siya habang hinahabol ang isang maliit na aso. Sa likod niya, may isang babaeng tila nanay niya, nakatingin sa kanya na puno ng pagmamahal. Biglang bumigat ang dibdib ko. Iniwas ko ang tingin, ngunit naramdaman ni Ramon ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ko. Anong iniisip mo? Tanong niya habang hinawakan ang kamay ko. Wala, sagot ko, pilit na ngumiti. Ngunit alam kong hindi siya naniniwala. Hindi ko pa siya kinukwentuhan tungkol kay Mia. Sa lahat ng mga bagay na sinabi ko sa kanya, ang tungkol sa anak ko ang pinakapinilit kong itago. Natatakot ako. Paano kung malaman niyang iniwan ko si Mia? Paano kung magbago ang tingin niya sa akin? Paano kung mawala siya sa akin? Ngunit sa gabing iyon, habang naghahaponan kami sa maliit na apartment ni Ramon, hindi ko napigilan ang sarili ko. Nabuksan ko ang pinto ng nakaraan. Sinimulan kong ikwento ang tungkol kay Mia, kung paano ko siya iniwan, kung paano ko pinili si Ramon
kaysa sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin ang lahat ng ito. Tumingin siya sa akin, hindi umiimik, habang unti-unti kong inilalabas ang sakit na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko mapigilan ang mga luha ko. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng boses ko. Pagkatapos kong magsalita, tahimik lang siya. Tila iniisip niya ang lahat ng sinabi ko. Sa wakas, nagsalita siya. Bakit mo siya iniwan? Tanong niya, diretso, walang halong emosyon. Dahil mahal kita, sagot ko, halos pabulong. Dahil ikaw ang pumuno sa kawalan sa puso ko. Ang sakit na iniwan ng ama ni Mia, ang mga gabing mag-isa akong umiiyak, ikaw ang naging sagot sa lahat ng iyon. Hindi siya tumugon. Tumayo siya mula sa mesa at lumapit sa bintana. Tinitigan niya ang ilaw ng mga poste sa labas, tila may hinahanap na sagot sa tanong na hindi niya maitanong sa akin. Ang bigat ng katahimikan ay halos hindi ko na makayanan. Mahal din kita, bulong niya sa wakas, hindi tumitingin sa akin. Pero may kulang sa kwento mo, hindi ba? Nagulat ako sa sinabi niya. Anong kulang? Tanong ko, hindi maitatago ang kaba sa boses ko. Kung mahal mo talaga ako, bakit parang hindi ka buo? Bakit may bahagi ng sarili mo na hindi mo maibigay? Laging may distansya, laging may takot, at ngayon naiintindihan ko kung bakit. Dahil hindi mo pa siya napapalaya. Hindi mo pa napapatawad ang sarili mo. Hindi ko alam kung paano sasagot. Tama siya, hindi ko pa napapatawad ang sarili ko. Sa bawat araw na kasama ko si Ramon, sa bawat sandali ng kasiyahan, palaging may bahaging parang kulang, parang mali. Ngunit paano ko haharapin ang anak ko? Paano ko babalikan ang sugat na ako mismo ang gumawa? Kinabukasan, nagising ako na wala si Ramon sa tabi ko. Nakita ko ang isang papel sa mesa. May sulat siya. Pumunta ka sa kanya, harapin mo siya. Hindi mo ako kayang mahalin ng buo hanggat hindi mo siya natatanggap sa buhay mo. Tumigil ang mundo ko. Tumakbo ako palabas ng apartment, hinanap si Ramon, ngunit wala siya. Nawala siya, iniwan niya ako. Ngunit sa puso ko, alam kong tama siya. Alam kong kailangan kong harapin si Mia. Sa buong araw naglakad ako sa lungsod, walang direksyon, walang plano. Hanggang sa mapadpad ako sa lugar na dati naming tinitirhan ni Mia. Sa labas ng lumang apartment, nakita ko siya, si Mia, nakatayo. May hawak na stuffed toy. Nakatingin sa akin na parang alam niyang darating ako. Ang mundo ko'y gumalaw ng mabagal. Ang mga mata niya ay puno ng tanong, ng sakit, ng lungkot. Ngunit bago ko pa siya malapitan, biglang may tumawag sa kanya. Isang lalaki, ang kanyang ama. Lumapit si Mia sa kanya, humawak sa kamay nito at tumingin sa akin ng may halong pagtataka. At sa sandaling iyon, naisip ko, ano pa ang lugar ko sa buhay niya? Malamig ang hangin nang lumabas ako ng bahay kaninang umaga. Ang mga dahon ng punong mangga sa harap ay tila mga kamay na humihingi ng tulong sa hangin. Palipad-lipad, wala sa direksyon. Nakatingin ako sa mga ito habang iniisip kung tama ba ang desisyon ko. Ang totoo, hindi ko na kayang balikan ang mga araw na pinili kong talikuran si Anya, ang anak kong 7 taong gulang para kay Daniel. Walang babalikan, walang liwanag sa nakaraan, kundi mga anino lamang ng mga pagkakamali. Sa unang pagkakataon matapos ang 2 taon, tumawag si Daniel sa akin kagabi. Mahal, kailangan kitang makita, ang sabi niya, ang boses niya ay puno ng pangungulila. Sa kabila ng lahat ng sakit at galit na naramdaman ko mula sa kanya noong una niyang iniwan, aaminin kong may bahagi pa rin ng puso ko na nagkukumawalang bumalik sa kanya. Kaya heto ako ngayon, nakatayo sa tabi ng daan, naghihintay sa kanyang pagdating. Ang lugar kung saan kami nagkasundong magkita ay hindi malayo sa bahay ni Anya. Hindi ko alam kung sinasadya ko bang pumili ng ganitong lugar, isang lugar na hindi ko kayang talikuran ang alaala ng anak ko. Ang bawat hakbang ko palapit sa kalsada ay tila tinik na tumutusok sa aking mga paa. Ang mga mata ko'y pumupunta sa bawat batang dumadaan, iniisip kung paano nakaya si Anya.
Ang huling beses na nakita ko siya, umiiyak siya at nakakapit sa laylayan ng aking bestida. Ayaw akong paalisin. Mama, huwag kang umalis, ang sabi niya. Pero hindi ko siya pinakinggan. Pinili kong sumama kay Daniel, ang lalaking sinumpa kong mamahalin higit sa lahat. Nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip nang biglang huminto ang isang kotseng kulay itim sa harapan ko. Bumukas ang pinto at lumabas si Daniel. Mas maganda pa rin ang itsura niya kaysa sa huli kong pagkakakita. Ang mga mata niya ay tila mga bituin na nag-aalok ng pag-asa, pero hindi ko na alam kung tama bang tanggapin ang alok na iyon. Mahal, salamat sa pagpunta, ang sabi niya habang hinawakan ang kamay ko. Ang init ng palad niya ay parang apoy sa gitna ng malamig na hangin. Hindi ko nagawang bawiin ang kamay ko kahit paramdam ko ang bigat ng konsensiya sa bawat sandaling kasama ko siya. Sa isang kafe kami nagtungo. Tahimik ang paligid, ang tunog lamang ng mga tasa at kutsara ang naririnig. Habang nakaupo kami sa isang sulok, hindi ko maiwasang mapansin ang isang babaeng may dalang batang babae. Pareho sila ng postura namin noon ni Anya. Masaya, puno ng tawanan, walang bakas ng lungkot. Pakiramdam ko'y sinampal ako ng alaala. Pero bago pa ako tuluyang magapi ng damdamin, nagsalita si Daniel. Hindi ko na kayang mawala ka, mahal. Natutunan ko na ang halaga mo sa buhay ko. Ang bawat salita niya ay tila mga patak ng ulan sa tuyot na lupa na matagal nang hindi nakakatikim ng ulan. Pero ang puso ko'y hindi basta-basta matutubos ng paminsang ulan. Maraming sugat ang kailangang hilumin. Daniel, ang tangi kong nasabi. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat ng nararamdaman ko. Ang galit, ang sakit, ang pangungulila kay Anya, at ang guilt na hindi ko pa rin maalis sa dibdib ko. Pero bago pa ako makapagpatuloy, hinawakan niya ang kamay ko ng mas mahigpit. Mahal, magsimula tayo ulit. Ako't ikaw. Magtatayo tayo ng bagong buhay malayo sa lahat ng problema. Sa sandaling iyon, parang bumabalik ang lahat. Ang mga gabing magkasama kami, ang mga pangarap na binuo namin, ang mga halik na tila walang hangganan. Pero paano ko tatanggapin ang alok niyang magsimula muli kung ang simula ng buhay ko ay ang anak ko? Paano ko bubuo ng bagong kwento kung ang dating kwento ay puno ng luha ng isang batang nagmamakaawang huwag siyang iwan? Hindi ko alam, Daniel, ang sagot ko. Hindi ko alam kung kaya ko pang magsimula kasama ka. May pumatak na luha sa mata niya pero hindi niya ito pinunasan. Hindi ako perpekto pero mahal kita. Alam kong mahirap pero gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ako, para mapatawad mo ang sarili mo. Sa sandaling iyon, tumingin ako sa labas ng bintana ng kafe. Nakita ko ang isang batang babae na nakatayo sa kalsada. Hawak ang kamay ng isang matandang babae. Ang buhok ng bata ay mahaba, kulot, at ang mata niya ay pamilyar. Parang nakita ko na ito noon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang nakatingin sa bata. Hindi ko na malayang tumayo na ako mula sa upuan. Anya, bulong ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung totoo ba ang nakikita ko o isa lang itong ilusyon. Pero alam ng puso ko na siya iyon. Siya ang anak ko. Siya ang iniwan ko. Naglakad ako palapit sa bintana para mas makita siya. Ang mga mata ko'y hindi na maalis sa kanya. Tumigil siya sa gilid ng kalsada, nakatingin sa akin. Ang mukha niya'y walang ekspresyon, pero ramdam ko ang bigat ng bawat tingin niya. Nang biglang may dumaan na sasakyan sa pagitan namin, saglit akong napatigil. Nang makalipas ang sasakyan, wala na siya. Nawala si Anya. Anya? Sigaw ko, pero hindi ko na siya makita. Tumayo si Daniel, nilapitan ako, pero hindi ako makapagsalita. Ang mga kamay ko'y nanginginig. Ang puso ko'y parang bibigay sa sobrang bilis ng tibok. Anong nangyari? Tanong ni Daniel. Pero hindi ko siya pinansin. Ang utak ko'y puno ng tanong. Totoo ba iyon? Nandito ba talaga si Anya?
o isa na lang siyang multo ng konsensiya ko? Lumipas ang mga buwan at unti-unti kong naramdaman ang bigat ng aking desisyon. Sa simula, ang lahat ay tila perpekto. Si Ramon, ang lalaking aking pinili, ay laging masaya, maalaga, at mapagmahal. Ipinaramdam niya sa akin ang uri ng pag-ibig na matagal ko nang hinahanap, yung tila walang hanggan, yung sa bawat yakap ay parang nawawala ang lahat ng sakit sa mundo. Ngunit habang tumatagal, may kung anong kulang. Sa kabila ng kanyang pagmamahal, may bahagi ng puso ko na hindi niya maabot, na hindi niya kayang punan. Isang araw, habang nag-aayos ako ng aming maliit na apartment, natuklasan ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Nakakita ako ng lumang litrato ng anak kong si Ella sa ilalim ng isang kahon ng mga lumang gamit. Sa litrato, siya ay nakangiti. Yung ngiti niyang punong-puno ng inosensiya at ligaya. Bigla akong nanghina at napaupo ako sa sahig. Hindi ko na napigilan ang pag-agos ng luha ko. Parang sinampal ako ng realidad. Iniwan ko ang batang ito, ang sariling anak ko, para sa sarili kong kaligayahan. May problema ba? Tanong ni Ramon nang makita niya akong umiiyak. Lumapit siya sa akin, hawak ang aking balikat. Ngunit sa puntong iyon, hindi ko na kayang magsinungaling. Hindi ko kayang magpanggap na ayos ang lahat. Si Ella, bulong ko, halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Iniwan ko siya. Hindi siya kumibo. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang katahimikan. Parang may dingding sa pagitan namin. Sa loob-loob ko, nagtanong ako, naiintindihan ba niya talaga ang sakit? Pagkatapos ng ilang taon ng tahimik na pamumuhay kasama si Ramon, nagising ako isang umaga na may bigat sa aking puso na hindi ko maipaliwanag. Ang bawat araw na lumilipas ay tila nagiging mas madilim, mas mabigat, at mas mahirap tiisin. Hindi iyon dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Si Ramon ang lahat ng inaasahan ko sa isang lalaki. Siya ang aking kanlungan, ang tahimik na puok na aking tinakasan mula sa magulong buhay na iniwan ko. Ngunit sa likod ng kanyang mga yakap, sa likod ng mga pangako niyang hindi ako hahayaang mag-isa, may isang aninong patuloy na bumabalik. Si Leah, ang anak kong iniwan. Matagal ko nang sinisikap na kalimutan ang araw na iyon, ang araw na pinili kong lumayo sa kanya. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na ginawa ko ang tamang desisyon, na hindi ako magiging mabuting ina kung mananatili ako. Pero paano ko ba makakalimutan ang mukha niya noong huli ko siyang nakita? Ang mga mata niyang puno ng tanong, ang panginginig ng kanyang mga labi habang tinatawag niya ako. Mama, huwag kang umalis. Ang tunog ng boses niyang iyon ay parang isang sirena sa aking utak. Hindi ko magawang tumakas. Kahit sa harap ni Ramon, kahit sa gitna ng mga tawanan at mga hapunan sa ilalim ng kandila, naririnig ko pa rin siya. Sa gabi, sa katahimikan ng aming kwarto, nararamdaman ko ang malamig na hangin na para bang isang paalala. May iniwan akong bahagi ng sarili ko. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng aming sala, napansin ko ang isang lumang kahon na nakapatong sa sulok ng kabinet. Hindi ko maalala kung kailan ko ito inilagay doon, ngunit tila tinatawag ako nito. Binuksan ko ito at sa loob ay naroon ang mga lumang litrato ni Leah. Ang kanyang unang nangiti, ang kanyang unang hakbang, ang kanyang masayang mukha habang hawak niya ang isang laruang pusa na binili ko para sa kanya. Hindi ko napigilan ang mga luha ko. Ang bawat larawan ay parang isang sugat na muling binuksan, isang paalala na may isang buhay akong sinira para sa pansariling kaligayahan. Sa gabing iyon, hindi ko maikubli ang bigat na nararamdaman ko. Naramdaman ni Ramon ang aking pagkabalisa. May problema ba? Tanong niya habang maingat niyang hinihimas ang aking likod. Tumingin ako sa kanya, pilit pinipigilan ang sarili kong magsalita. Paano ko ba sasabihin sa kanya na kahit gaano ko siya kamahal, may bahagi ng puso ko na hindi niya kailanman maangkin?
Pero hindi ko siya kayang saktan, hindi ko kayang aminin na ang multo ng aking anak ang patuloy na nagpapahirap sa akin. Kinabukasan, nagdesisyon akong bumalik sa bayan kung saan ko iniwan si Leah. Isang desisyong hindi ko sinabi kay Ramon. Sinabi ko lang sa kanya na may kailangang asikasuhin sa trabaho na baka matagalan ako. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagduda. Binabalot ng tiwala niya ang bawat kilos ko na mas lalong nagpapabigat sa aking konsensya. Habang papunta ako sa bayan, bumalik ang bawat alaala. Ang bahay namin noon, ang halakhak ni Leah, ang mga gabing pinapatulog ko siya habang kinakanta ang paborito niyang awitin. Ang bawat puno, ang bawat kalsada, lahat ay tila may kwento tungkol sa kanya. Nang makarating ako sa harap ng pintuan ng dating bahay namin, nakita ko ang bagong mga mukha ng nakatira doon. Hindi ko nakilala ang mga ito. Ang mundo ni Leah ay matagal nang umikot sa ibang direksyon, isang direksyong wala ako. Sinubukan kong hanapin siya. Tinanong ko ang mga dati naming kapitbahay, ang mga kakilala, kahit ang tindero sa kanto. Ang sagot nila ay pare-pareho. Lumipat na sila, matagal na. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mas lalo akong magdadalamhati. Sa isang banda, ibig sabihin nito ay may bagong simula si Leah, pero sa kabilang banda nawalan ako ng pagkakataon na makita siya. Nasaan na siya? Anong buhay na ang mayroon siya? Sa huling tangka, pumunta ako sa simbahan kung saan madalas kaming magpunta noon. Ang simbahan ay nanatiling pareho, tahimik at banal, pero may kakaibang lungkot sa loob nito. Lumapit ako sa altar at tahimik na nanalangin. Hindi ko alam kung para saan. Para kay Leah? Para sa kapatawaran? Para sa sarili kong tapang? Habang nakaluhod ako, naramdaman ko ang isang presensya sa likod ko. Ang isang batang babae, mga 6 na taong gulang, nakasuot ng puting damit, nakatayo at nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay pamilyar at sa isang iglap parang tumigil ang mundo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ikaw ba si Leah? Bulong ko, halos hindi ko marinig ang sarili ko. Ngunit bago pa siya makasagot, may isang babaeng lumapit at hinila siya. Huwag kang lalayo, anak, sabi ng babae. Mahigpit ang pagkakakapit sa kamay ng bata. Tumayo ako, nanginginig, habang nakatingin sa kanilang pag-alis. Ang puso ko ay parang sinasaksak. Tila may bahagi ng akin na gustong habulin sila, ngunit nanatili akong nakatayo, nakakulong sa sariling takot. Sa sandaling iyon, tumatak sa isip ko ang isang tanong na hindi ko maalis. Paano kung hindi na ako bahagi ng buhay ng anak ko? Sa bawat hakbang ko sa madilim na kalye, nararamdaman ko ang bigat ng aking desisyon. Ang hangin ay malamig, ngunit ang apoy sa loob ng dibdib ko ay tila walang katulad. Hindi ko maipaliwanag kung bakit tila mas madali ang piliin si Arturo kaysa sa sarili kong anak. Pero alam ko, sa kaibuturan ng puso ko, may isang bahagi ng sarili kong pilit na sumisigaw, galit, lungkot at pagsisisi. Nang makarating ako sa apartment ni Arturo, nakaramdam ako ng kakaibang kirot. Hindi ko maalis sa isip ang huling tingin ni Lila, ang aking anak, nang iwan ko siya sa pintuan ng bahay ng aking kapatid. Ang mga mata niyang puno ng tanong, puno ng pag-aasam na babalik ako. Pero hindi ako lumingon. Sa totoo lang, hindi ko kinaya. Masakit, napakasakit. Binuksan ni Arturo ang pinto, nakangiti, tila walang alam sa bagyong dala ko. Ang kanyang mga mata ay mapanlinlang na may lambing, parang sinasabi niyang tama ang desisyon ko. Pumasok ako at niyakap niya ako, mahigpit, parang siya ang mundo ko. Pero bakit? Kahit nasa mga bisig niya ako, may bahagi ng puso ko ang tila nawawala. Ang kaluluwa ko ba'y iniwan ko rin sa pintuan kung saan ko iniwan si Lila. Gusto mo ba ng kape? Tanong ni Arturo, tila walang pakialam sa bigat ng mundo ko. Tumango ako. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil ayokong magsalita. Ayokong marinig ang sarili kong boses na baka magbunyag ng lahat ng emosyon ko.
Pinapanood ko siyang abala sa kusina. Ang bawat galaw niya ay parang sinadya para ipakita sa akin na tama ang lahat. Pero ang tahimik ng lugar. Walang tunog ng pagtawa ni Lila, walang sigaw ng, "Mama!" na palaging bumubuhay sa akin. Uminom kami ng kape. Tahimik. Si Arturo ang unang nagsalita. "Masaya ako na nandito ka na. Alam kong mahirap, pero tama ang desisyon mo." Tumangulang ako ulit, pero sa loob-loob ko, gusto kong siguan siya. Tama ba? Tama ba talaga? Paano naging tama ang pag-iwan sa anak ko para sa isang lalaking kahit gaano ko kamahal ay hindi kayang punan ang puwang na iniwan ni Lila. Lumipas ang gabi at habang nakahiga kami sa kama, nakatingin lang ako sa kisame. Naramdaman kong humigpit ang yakap ni Arturo pero hindi iyon sapat. Hindi sapat ang init ng katawan niya para maibsan ang lamig sa puso ko. Nagising ako sa madaling araw, pawis na pawis, parang may multong bumubulong sa akin. Ano ba itong ginawa ko? Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin, pero bumangon ako. Lumabas ako ng apartment, hindi alintana ang malamig na hangin. Nagsimula akong maglakad, walang direksyon, parang hinahanap ang sarili kong anino. Hanggang sa makita ko ang isang parke. Umupo ako sa isang bangko at sa unang pagkakataon, bumigay ang mga luha ko. Doon, sa gitna ng dilim, sa ilalim ng mga bituin, naramdaman kong unti-unting bumagsak ang mundo ko. Paano mo ba isinasalaysay ang sakit ng isang ina na iniwan ang anak niya? Walang salita ang sapat, walang paliwanag ang makabibigkas ng bigat ng desisyon ko. Pero habang umiiyak ako, narinig ko ang isang tinig. Mahina, pamilyar, at puno ng takot. "Mama," tumigil ang mundo. Napalingon ako at nakita ko si Lila, ang anak kong iniwan. Nakaupo sa isang swing, mag-isa. Ang suot niyang jacket ay manipis at ang kanyang mukha ay maputla. Hindi ko alam kung paano siya naroon, kung paano siya nakarating sa parke, pero hindi ko na inalam. Tumayo ako at tumakbo papunta sa kanya, pero bago ko pa siya mahawakan, napansin ko ang isang lalaking nasa likuran niya. Si Arturo. Nakangiti siya, pero ang ngiti niya ay hindi na tulad ng dati. Hindi na malambing, hindi na mapagmahal. Mapanlin lang. Nakaramdam ako ng takot, ng pagkalito. "Arturo?" tanong ko, pero hindi siya sumagot. Hinawakan niya ang balikat ni Lila, mahigpit, at ngumisi ulit. "Mama, natatakot ako," sabi ni Lila habang pilit na lumalayo sa kanya. Ang pusong ina ko ay biglang nagising. Lumapit ako pero bago ko pa siya maabot, sinabi ni Arturo, "Hindi mo na siya makukuha." Ang mundo ko ay bumagsak sa isang iglap. Ang ulan ay bumuhos ng malakas sa labas, parang sinasabayan ang bigat ng puso ko. Nakaupo ako sa gilid ng kama habang pinapanood si Daniel, ang lalaking pinili kong maging kasama, na abala sa pag-empake ng kanyang bag. Aalis na kami bukas. Sa wakas, makakawala na ako sa lugar na ito. Sa mga alaala, sa sakit, sa responsibilidad na matagal ko nang iniwasan. "Sigurado ka ba sa desisyon mo?" tanong ni Daniel habang inaayos ang kanyang jacket sa bag. Hindi niya ako tinitignan. Parang iniwasan niyang makita ang pag-aalinlangan sa mga mata ko kung meron man. "Sigurado?" sagot ko nang walang bahid ng pagdududa sa boses ko. Kahit pa ang puso ko'y parang binabalatan ng buhay. Alam kong hindi ko na maaaring baguhin ang desisyon ko. Ang iniwanan kong bahagi ng buhay ko ay hindi na para balikan. Ang anak ko, si Mia, ay may ibang nanay na ngayon. Ang lola niyang mas kayang ibigay ang kailangan niya. Hindi ko kinayang maging ina para sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung naging tamang desisyon iyon o isang kasalanang hindi ko na mababawi. Pero sa tuwing iniisip ko si Mia, nararamdaman ko ang bigat ng bawat hakbang na ginawa ko palayo sa kanya. Hindi ko ginusto siyang iwan, pero ginusto kong piliin ang sarili ko. Ginusto kong piliin si Daniel. Ang pagmamahal na sa tingin ko'y nagbigay ulit ng kulay sa buhay ko. "Malaki ang mundo, Selena. Magiging masaya tayo,"
Dagdag ni Daniel, mas mahina ang boses niya ngayon. Parang sinasabayan niya ang tunog ng ulan sa labas. Tumabi siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Ang init ng palad niya ang nagpaalala sa akin kung bakit ko siya pinili, kung bakit ko iniwan ang anak ko. Sa kanya ramdam ko ulit ang pakiramdam ng pagiging buo, ng pagiging mahalaga. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Daniel, naroon ang isang bahagi ng sarili ko na hindi mapakali. Parang may aninong palaging sumusunod sa akin. Isang anino na may maliliit na mata at boses na paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. Nanay, nanay, naririnig ko minsan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hindi ko alam kung totoo iyon o guni-guni lamang ng kaisipan kong puno ng pagsisisi. Hindi ka ba natatakot? Tanong ko kay Daniel. Napalingon siya sa akin. Kita ko ang pagtataka sa mukha niya. Sa ano? Tanong niya pabalik. Sa mga desisyon natin. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag ang nararamdaman ko. Para bang may bagay kaming tinatakasan, pero hindi ko alam kung ano iyon. Ang iniwan kong buhay, ang iniwan kong anak, parang may mga mata na patuloy na nakatingin sa akin, nanonood, naghihintay sa pagbagsak ko. Ngumiti si Daniel, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Hindi, alam ko kung ano ang gusto ko at alam kong tama ito para sa atin, para sa'yo. Napatango na lang ako kahit ramdam ko ang paggapang ng lamig sa dibdib ko. Tumayo ako at tumingin sa labas ng bintana. Sa dilaw na ilaw ng poste, nakita ko ang ulan na bumabagsak sa lupa, ang tubig na bumubuo ng mga balon sa kalsada. Sa likod ng mga patak ng ulan, para bang may nakatayo sa dilim, isang figura na hindi ko maaninag. Napapikit ako, pilit na tinataboy ang imahe sa isipan ko. Mahal mo ba talaga ako, Selena? Tanong ni Daniel mula sa likod ko. Hindi ko alam kung bakit bigla niyang naitanong iyon. Parang may duda sa tono niya, isang bagay na hindi ko narinig sa kanya dati. Siyempre mahal kita, sagot ko, ngunit hindi ko siya nilingon. Sa totoo lang, ang tanong niya ay parang isang suntok sa sikmura. Mahal ko ba talaga siya? O siya lang ang naging sagot sa kawalan ko ng direksyon? Siya ba ang dahilan kung bakit ko iniwan si Mia? O siya lang ang palusot na ginamit ko para takasan ang pagiging ina? Selena, may gusto akong sabihin, dagdag ni Daniel matapos ang ilang sandaling katahimikan. Naramdaman ko ang paglapit niya sa likod ko. Ang boses niya ay mababa, halos bulong. Ano iyon? Tanong ko, pilit na pinapanatag ang sarili. May dumating kanina, isang sulat. Hinawakan niya ang balikat ko at iniabot ang isang piraso ng papel. Paglingon ko sa kanya, kita ko ang seryosong ekspresyon ng mukha niya. May kaba sa mga mata niya na hindi ko pa nakikita noon. Kinuha ko ang papel mula sa kamay niya at binasa ito. Ang sulat ay mula sa lola ni Mia. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko habang binabasa ito. Galit, lungkot, takot. Ngunit ang mga salitang huling nakasulat doon ay nagpatigil sa mundo ko. Si Mia ay nawawala. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Ang ulan sa labas ay biglang naging malakas. Parang binubulabog ang buong mundo. Nawawala si Mia. Tumayo ako, hawak ang sulat na nanginginig ang mga daliri. Tumingin ako kay Daniel pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang anak ko, ang iniwan ko, ang binaliwala ko. Nasa panganib siya at ako narito nagpaplano ng pagtakas kasama ang lalaking pinili ko. Selena, tawag ni Daniel, pero hindi ko siya narinig. Ang boses ni Mia ang nasa isip ko, ang boses na matagal ko nang hindi naririnig. Nanay, napuno ng ingay ang kusina habang pumapalakpak ang mantika sa kawali. Hindi ko alam kung bakit ako nandito, nagluluto ng hapunan para sa isang lalaking hindi ko sigurado kung mahal ko pa. Si Ruben, ang lalaking pinili kong samahan, ang dahilan kung bakit iniwan ko si Lila. Ang anak kong hindi ko na halos matandaan ang boses. Lumipas ang 7 taon mula nang magdesisyon akong tumalikod sa pagiging ina para sa isang pag-ibig na akala ko'y magpapalaya sa akin. Pero ngayon, ang bawat tunog ng kutsilyo sa kahoy na chopping board
ay parang paalala ng bawat maling hakbang. Habang hiniwa ko ang sibuyas, tumulo ang luha ko, hindi lang dahil sa anghang nito, kundi dahil sa bigat ng mga alaala. Naalala ko si Lila noong 3 taon pa lang siya, kung paano niya ako hinawakan sa palad habang natututo siyang maglakad. Ang kanyang mga mata noon ay puno ng tiwala, ng pagmamahal, ng tanong na tila sinasabi, "Ikaw ang mundo ko, Mama." Pinili ko ang pag-ibig kay Ruben, iniwan ko ang batang iyon, at ngayon narito ako, parang nagtatago sa sarili kong mga anino. Narinig ko ang tunog ng pintuan ng apartment na bumukas. Dumating na si Ruben. "Amoy masarap!" Bati niya habang binuksan ng ref para kumuha ng malamig na inumin. Pinilit kong ngumiti habang inilalagay ang ulam sa isang serving plate. Hindi ko alam kung nararamdaman niya ang panlalamig ko o baka masyado lang siyang abala sa sarili niyang mundo para pansinin. Bumalik siya sa sala, naupo sa sofa at binuksan ang telebisyon. Ang tunog ng balita ay umalingaw-ngaw sa buong apartment pero hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ko. "Mama?" Napalingon ako sa bintana. Sa labas, sa ilalim ng dilim ng gabi, may batang babae na nakatayo. Hindi ko maaninag ang mukha niya dahil sa liwanag mula sa poste, pero ang boses niya ay nagdala ng kilabot sa buong pagkatao ko. Tumayo ako, iniwan ang kusina at dahan-dahang lumapit sa bintana. Hindi gumalaw ang bata. Nanatili siyang nakatitig sa akin. Ang puso ko'y bumilis at parang may kung anong pamilyar sa boses na iyon. Ang tunog ng isang tawag na matagal ko nang hindi naririnig. Hindi maaaring si Lila iyon. Hindi maaaring siya, pero bakit ganito ang pakiramdam ko? "Mama, bakit mo ako iniwan?" Ang tanong na iyon ay parang isang saksak sa dibdib ko. Pilit kong nilabanan ang panginginig ng tuhod ko habang naghahanap ng sagot pero wala akong maisip. Lumapit si Ruben, hawak ang kanyang baso ng beer. "Anong nangyayari?" tanong niya. Tumingin ako sa kanya pero hindi ko alam kung paano ipaliwanag ang nararamdaman ko. Tumingin ulit ako sa bintana pero wala na roon ang batang babae. Wala na siyang bakas, parang isang multo lang. "May nakita akong bata sa labas," sabi ko kay Ruben, pero halatang hindi siya interesado. Tumango lang siya, uminom ng beer at bumalik sa sofa. Ako naman, hindi makakilos. Bumalik ako sa kusina, pero ang kamay ko'y nanginginig habang hinahawakan ang sandok. Ang tanong ng batang iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Bakit ko nga ba siya iniwan? Sa totoo lang, hindi ko alam ang sagot. Ang iniisip ko noon ay sarili kong kalayaan, ang pag-ibig na akala ko'y magbibigay ng bagong simula. Pero hindi ba't ang bagong simula ay dapat kasama ang anak ko? Hindi ba't dapat ako ang unang humawak sa kamay niya habang tinatahak niya ang buhay? Pagkatapos naming kumain ni Ruben, nagpaalam ako sa kanya na lalabas saglit para bumili ng dessert. Hindi siya tumutol, abala siya sa kanyang telepono. Lumabas ako ng apartment at ang malamig na hangin ng gabi ay parang isang sampal sa mukha ko. Naglakad ako sa direksyon kung saan ko nakita ang batang babae. Walang tao roon pero ang pakiramdam na may nagmamasid sa akin ay hindi nawala. Habang naglalakad ako, napansin ko ang isang maliit na papel na nakapatong sa isang bench. Dinampot ko ito. May sulat na naka-handwritten at ang tinta ay medyo magulo, parang sinulat ng isang bata. "Mama, hinahanap kita," ang nakalagay. Ang kamay ko'y nanlamig at ang puso ko'y parang gustong tumigil sa sobrang kaba. Sinong nagsulat nito? Si Lila ba? Paano niya ako natagpuan? At bakit ngayon? Biglang may narinig akong yapak sa likod ko. Napalingon ako pero wala akong nakita. Ang paligid ay tahimik maliban sa mahihinang tunog ng mga sasakyan sa malayo. Naglakad ako pabalik sa apartment pero ang bawat hakbang ko'y puno ng takot. Pagdating ko sa pintuan, may isa pang papel na nakadikit sa pinto. "Mama, huwag mo akong kalimutan." Ang sulat ay pareho ng nasa bench. Pumasok ako sa loob,
Hindi alam kung paano tatanggapin ang lahat ng nangyayari. Si Ruben, nasa sala pa rin, abala sa telepono. Ang bilis mo namang bumili ng dessert, sabi niya nang hindi tumitingin. Hindi ko siya sinagot. Umupo ako sa isang upuan, hawak ang mga papel. Ang tanong sa isip ko ay nagsisimulang maghilom sa isang mas nakakakilabot na sagot. Si Laila ba ang batang nakita ko? Pero paano? Paano niya nalaman kung nasaan ako? Sa kalagitnaan ng pag-iisip ko, narinig ko ulit ang boses. Mama, napalingon ako sa kusina. Ang pintuan ng ref ay bahagyang nakabukas at sa likod nito ay isang anino ng bata.